Nagsisimula ang kwento sa Ishiyama High School na kilala bilang ang pinakadelikadong high school sa bansa. Dito, si Yuga, isang mag-aaral sa unang taon, ay nahaharap sa hamon mula kay Abi, isang makapangyarihang mag-aaral sa ikalawang taon. Sa kabila ng hamon, hindi pinapansin ni Yuga ang kanyang kalaban dahil abala siya sa pag-aalaga kay Bill, isang maliit na sanggol. Si Abby, na sabik na lumaban, ay sinubukang ihiwalay ang sanggol kay Yuga, ngunit si Bill ay umiyak ng husto, nagpakawalan ng kuryente na nakakaapekto sa lahat sa paligid. Pagkatapos ng mga kaganapang ito, nakipagkita si Yuga sa kanyang matalik na kaibigan, si Forochi, na nagdetalye kung paano niya nakilala si Bill sa isang paghaharap sa mga lalaki malapit sa isang ilog. Sa pagtatangkang lunurin ang pinuno ng mga tulisan sa tubig, nagpakita ang isang misteryosong individual na nagngangalang Alan at hinati ang sarili sa kalahati upang palayain si Bill. Pagkatapos ay umatras si Alan, naiwan si Bill na mag-isa kasama si Yuga. Bagamat sinubukan ni Yuga na makipag-ugnayan sa sanggol, ipinakita ni Bill ang kanyang pilyong pagganap sa pamamagitan ng pagiging isang makulit. Nakakagulat, ito ay humantong kay Bill na maging malalim na nakakabit kay Yuga, determinadong hindi mahiwalay sa kanya. Sa pagsasalaysay ng kwentong ito kay Forochi, hindi siya makapaniwala sa sinabi sa kanya ni Yuga at sinubukang ibalik ang sanggol sa kung saan siya natagpuan. Gayunpaman, muling umiyak si Bill na bumubuo ng isa pang electric charge. Dahil dito, sinubukan ni Yuga na lumipat sa mga pasilyo ng paaralan nang hindi iniistorbo si Bill para pigilan siya sa pag-iyak, ngunit ginamit muli ng sanggol ang kanyang electric charge. Nagdudulot ito ng kaguluhan sa paaralan sa tuwing umiiyak si Bill. Sa harap ng sitwasyon, nagpa siya si Yuga na patulugin ang sanggol upang maibalik ito kay Alan at sa gayon ay maiwasan ang responsibilidad ng pag-aalaga kay Bill. Kaya't pumunta si Yuga sa kantina ng paaralan ng Ishiyama upang pakainin ang sanggol, at makatulog siya ng mas mabilis. Pagdating, nasaksihan ni Yuga ang ilang estudyante na nag-aaway sa huling available na bahagi ng pagkain. Sa isang hindi inaasahang twist, nagpa siya si Bill na ihagis ang pagkain sa hangin, na nagdulot ng away sa pagitan ng mga estudyante dahil sa pagkain. Napuno ng kagalakan si Bill sa aksyon, habang pinagmamasdan niya ang kaguluhang ito habang kino-question ni Yuga ang tunay na katangian ng kakaibang sanggol na ito. Pagkatapos nito, pumunta si Yuga sa bahay ni Forochi na may balak na hilingin sa kanya na bantayan si Bill. Gayunpaman, agad na tinanggihan ng kanyang kaibigan ang kahilingan. Ang pag-aatubili ni Bill na makipaghiwalay kay Yuga ay nagbabanta na ipakita sa sanggol ang kanyang kasamaan, ngunit ang taktikang ito ay nagpapa-emotional lamang kay Bill at nagpapataas ng kanyang pagmamahal kay Yuga. Sa sandaling iyon, nagpakita si Helder, isang babaeng lingkod ni Bill, at sinubukang kunin ang sanggol. Tumanggi si Bill na makipaghiwalay kay Yuga, na naging dahilan para makuryent niya ang lahat gamit ang kanyang electric charge. Ipinahayag ni Helda ang kanyang sarili bilang isang demonyo sa serbisyo ng ama ni Bill, si Roman III, ang magiging Demon King na ipinadala upang sirain ang sangkatauhan. Inihayag din niya na si Alan, isang misteryosong paksa, ay isang dimensional na paglipat ng demonyo na nakakita ng potensyal kay Yuga. Nahaharap sa pagtanggi ni Yuga na maging adoptive father, nagpa siya si Helda na tapusin siya at hinabol siya sa lungsod. Ipinatawag niya ang kanyang alagang demonyo, si Aki, ngunit madali siyang natalo ni Yuga sa kabila ng mga pagtatangka ni Helda na tapusin si Yuga. Malapit sa isang ilog, nabalisa si Bill sa nakikitang dugo at nagdudulot ng malakas na kuryente. Nagawa ni Yuga na pakalmayan si Bill at nagpas siyang magpaalam sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang bumagsak ang isang steel tower dahil sa kidlat ng sanggol. Kumonekta si Yuga kay Bill, at magkasama silang nagpakawalan ng napakalaking kapangyarihan ng demonyo na sumisira sa Steel Tower. Namangha si Helda sa pambihirang kakayahan ni Yuga, habang siya ay nahimatay matapos gamitin ang demonyong enerhiya ni Bill. Matapos mawalan ng malay sa loob ng 2 araw, nagkamalay si Yuga sa kanyang silid kung saan siya ay sinalubong ni Helda. Ipinaalam niya sa kanya na mula ngayon, magtutulungan silang palakihin si Bill para sa layunin ng pagkawasak ng sangkatauhan. Kinabukasan, nagpa siya si Yuga na dalhin si Bill sa laboratorio ng paaralan kasama si Forochi, na may layuning pumili ang sanggol sa pagitan ng stuffed toy at stuffed animal. Sa prosesong ito, napansin ni Forochi na malaki ang pagkakaiba ng panlasa ni Bill sa panlasa ng ordinaryong sanggol, na nagpapakita ng kagustuhan sa mga bagay na itinuturing na masama. Nag-aalala sa paghahayag na ito, nagpa siya si Yuga na iwanan ang pagpapasya kay Forochi.
Gayunpaman, sinundan ni Bill si Yuga na umiiyak at nakuryente siya. Sa sitwasyong ito, tinanong ni 4OC si Yuga kung bakit hindi niya iniiwan ang sanggol sa bahay sa halip na dalhin siya sa paaralan. Ipinaliwanag ni Yuga na si Helda ay nakatira ngayon sa kanya at tinanggap ng kanyang pamilya, na naniniwala na sina Yuga at Helda ay mga magulang ni Bill. Pagkatapos, binalaan ni Helda si Yuga na hindi siya mahihiwalay kay Bill, dahil siya ay iiyak at makuryente. Ibinunyag din niya na kapag mas malayo siya, mas magiging malakas ang charge ng kuryente, at kung lalayo si Bill ng higit sa 50 talampakan mula kay Yuga, ang kuryente ay magiging mapanganib at maaaring tumapos sa kanya. Sa paghahayag na ito, napagtanto ni 4OC na si Yuga ay nasa malubhang problema. Sa sandaling iyon, nagpa siya ang ilang mga bully mula sa paaralan na kunin si Bill upang talunin si Yuga. Samantala, nabalisa si Yuga ng mapagtanto na halos 15 metro ang layo nila ni Bill sa kanya. Pinayuhan sila ni Yuga, binabalaan sila na huwag gumawa ng isa pang hakbang. Sa sandaling iyon, nagpakita ang Sanata Brothers, sikat na magkapatid na may layuning talunin si Yuga, na sinundan ng pagdating ni Abby at isa pang lalaki na nagngangalang Goodnight. Sa presensya ng mga bagong kalaban na ito, ang mga orihinal na lalaki ay natakot at pinipiling panoorin ang pagharap ni Yuga sa kanila. Kasunod ng mga utos ni Yuga na manatiling malapit, nagtagumpay si Yuga na talunin si Abby at Goodnight sa isang atake, na ikinatulala ng Sanata Brothers. Nahaharap sa banta ng mga lalaki na ito, nagpa siya silang gumamit ng mga sandata upang harapin si Yuga, ngunit natalo niya silang dalawa sa isang suntok. Pagkatapos ng paghaharap, nabawi ni Yuga si Bill sa pamamagitan ng pagtalo sa mga tulisan na nagtangkang dukutin siya. Kinagabihan, umuwi si Yuga upang malaman na naghanda si Helden ng hapunan, na nagtatag ng isang maayos na relasyon sa pamilya ni Yuga hanggang sa ganap na tinanggap. Ang sitwasyong ito ay nakakagulat kay Yuga, na hindi inaasahan ang gayong pagbabago. Determinado na magpahinga mula sa kanyang mga responsibilidad kasama si Bill, pinili ni Yuga na maligo. Gayunpaman, ang kanyang pagtatangka sa pagpapahinga ay nag-ambala ng pagpapakita ni Alan, na sumama kay Yuga sa paligan at ipinaalam sa kanya ang totoong distansya sa pagitan niya at ng sanggol. Nangangahulugan ng sitwasyong ito na hindi lubos na makapagpahinga si Yuga sa piling ni Alan. Sa pagtatapos ng paligan, nahati si Alan at dinala sa kanya si 4OC, na nag-aalala tungkol kay Yuga. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nabanggit ang tanong kung bakit si Yuga ang pinili ni Bill sa lahat ng tao sa mundo. Si Alan ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na bilang isang Demon Lord, si Bill ay interesado lamang sa mga individual na may mahusay na lakas, mapanghamon, at walang pakialam sa iba. Sa pag-unawa dito, sinasalamin ni Yuga ang pangangailangan na makahanap ng isang tao na mas mahigpit kaysa sa kanya, upang palayain ang kanyang sarili mula sa responsibilidad ng pag-aalaga kay Bill, na nagpapahintulot sa sanggol na madikit sa ibang tao at ilayo ang kanyang atensyon kay Yuga. Sa Underworld, ang Demon Lord Beelzebub ay nakikipag-usap sa ilang mga demonyo. Sa isang punto, ipinaalam sa kanya ng isa sa kanyang mga katulong na si Yuga ang may pananagutan sa pag-aalaga sa kanyang anak. Nagagalak si Beelzebub na malaman na si Yuga ay tila isang medyo magaspang na tao. Maya-maya, naalala niyang nakalimutan niyang ihatid ang paboritong laruan ni Bill, kaya inutusan niya itong ihatid kaagad. Bumalik kay Yuga, nagpapatuloy ang mga problema kay Bill, na hindi inaasahang napawi ang sarili sa ulo ni Yuga. Samantala, dumating si Helde sa paaralan upang subaybayan si Bill at ihatid ang kanyang paboritong laruan. Gayunpaman, hinahangad ng mga bully sa paaralan na harapin siya, na naging dahilan upang talunin ni Helda ang mga lalaki, at kalaunan ay muling nakipagkita kay Yuga. Nang mga sandaling iyon, maluha-luha si Bill, malapit nang ilabas ang kanyang charge na kuryente. Gayunpaman, ipinakita ni Helda ang kanyang paboritong laruan, na pinapakalma si Bill. Kaagad, nagsimulang laruin ni Bill ang kanyang laruan, na nagbigay daan kay Yuga ng maikling makapagpahinga. Pagkatapos ay tinanong ni Helda si Yuga kung nakahanap na siya ng mas malakas at mas matigas kaysa sa kanya, kung saan ang sagot ni Yuga ay negatibo. Iminungkahi ni Helda na dapat may mamahala sa Ishiyama School na nag-udyok kay Yuga na pumunta sa headmaster ng paaralan para sa tulong. Sa pagdating sa opisina ng punong guro, napagtanto ni Yuga na ang punong guro ay isang ordinaryong tao, na nag-udyok sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang paghahanap sa paaralan para sa isang taong maaaring mag-alaga sa demonyong sanggol. Samantala, umiiyak si Bill at sinasaktan sina Yuga at 4OC sa kanyang kuryente dahil sa kanyang gutom.
Nagpa siya si Helden na pumunta sa kantina ng paaralan upang bumili ng gatas ng baka para kay Bill, ngunit ang isang away sa pagitan ng mga mag-aaral ay naging sanhi ng pagbagsak ng gatas sa sahig na naging sanhi ng malakas na pag-iyak ni Bill at nagdulot ng malaking pagkawasak. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, nagpa siya si Yuga na mag-isa kasama si Bill upang may parating sa kanya ang ideya na ang isang lalaki ay hindi dapat umiyak ng ganoon kadali. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang mga luha ay may kapangyarihang maghugas ng sakit at pagdurusa, na nagiging sandata kapag ito ay talagang kailangan. Hiniling ni Yuga kay Bill na huwag umiyak sa tuwing may okasyon. Gayunpaman, naputol ang pag-uusap nang magpakita ang Sanata Brothers sakay ng isang motor at kinuha si Bill. Si Yuga, sa kanyang napakabilis, ay nagsimulang sumunod sa kanila, na hinihimok ang sanggol na huwag lumuha. Nagpa siya si Bill na pigilan ang kanyang emosyon. Sa sandaling iyon, nagpakita si Alan upang tulungan si Yuga gamit ang kanyang kakayahang maglipat ng dimensional upang mag-teleport sa harap ng Sanata Brothers upang pigilan sila. Pagkatapos ng paghaharap na ito, muling nakasama ni Yuga si Bill, at muling gumamit ng demonyong enerhiya upang talunin ang Sanata Brothers sa isang pag-atake, at umuwi kasama si Bill. Gayunpaman, nasira ang paboritong laruan ni Bill sa sandaling iyon, na naging sanhi ng pag-iyak ng sanggol at muling nagdulot ng problema para kay Yuga. Sa gabi, naranasan ni Yuga ang isang panaginip kung saan si Bill ay lumaki ng husto, na nagiging isang higanteng halimaw na nagdudulot ng kaguluhan kapag siya ay umiiyak dahil sa kakulangan ng pagkain. Ang panaginip na ito ay nag-iwan kay Yuga ng lubos na takot sa kanyang paggising, at napagtanto niya ang pangangailangan ng madaliang paghahanap ng kapalit na mas malakas at mas mahigpit kaysa sa kanyang sarili. Binibigyan ni Helda si Yuga ng espesyal na pagkain para kay Bill, na nagtuturo sa kanya na ang sanggol ay dapat pakainin ng 5 beses sa isang araw upang maiwasan ang pag-iyak. Determinado, dinala ni Yuga ang pagkain sa paaralan, ngunit sa daan, napansin niya na nagsimulang umiyak si Bill, na muling nagdulot ng kaguluhan. Para pakalmayan ang sanggol, binibigyan niya ito ng pagkain kaagad ngunit hindi sinasadyang nakalimutan niyang ilagay ang pagkain ni Bill sa sahig habang nagpapatuloy siya sa paaralan. Sa sandaling nasa paaralan, nagsimulang makatanggap si Yuga ng mga electric shock mula kay Bill, na humihingi ng kanyang pagkain. Sa puntong ito, ipinakita ni Alan ang kanyang sarili sa mga lalaki at ipinahayag na siya ay nakatira ngayon sa bahay ni Forochi, dahil nararamdaman niya ang isang malakas na koneksyon sa kanya mula sa kanyang nakaraang karanasan. Sa kabila ng kalituhan sa interpretasyon ng mga salita ni Alan ng pamilya ni Forochi, pinayagan nila itong manatili sa kanilang bahay. Si Forochi ay nabalisa sa sitwasyon, ngunit si Yuga, na nakatuon sa paghahanap ng pagkain para kay Bill, ay hindi pinansin ang mga problema ng kanyang kaibigan. Si Alan, sinusubukang tumulong, ay nagmumungkahi na kumuha muna ng gatas ng ina mula sa kanya at pagkatapos ay mula kay Forochi. Nang walang resulta, nagpa siya si Yuga na pumunta sa kantin ngunit wala siyang nakitang pagkain. Pagkatapos ay pumunta siya sa mga vending machine kung saan bumili siya ng ilang yogurt at pinipigilan ang ilang mga lalaki na bumili ng inumin. Nagagalit sila ngunit madaling tinalo sila ni Yuga. Ibinunyag ng mga bully na pinaplano nilang bilhin ang yogurt para kay Kenzaki, isang mapanganib na third year na pinuno ng bully na kilala sa pagpapadala ng maraming tao sa ospital gamit ang kanyang mga sipa. Nang malaman ito, nagpa siya si Yuga na hanapin si Kenzaki upang maging ama ni Bill. Sa kanyang paghahanap, tinanong ni Yuga ang kanyang mga tagasunod tungkol sa kanya upang mabilis siyang mahanap. Samantala, si Kenzaki ay kasama ang kanyang bodyguard si Shiro, at ang kanyang tagasunod, ang tapat na si Natsu, na tinatalakay si Yuga at kung paano nila siya dapat alisin dahil nagdulot siya ng maraming kaguluhan sa paaralan. Sinipa ng husto ni Kenzaki si Shiro dahil sa kanyang mga pagdududa kung kaya bang talunin ng kanyang pinuno si Yuga na pinipilit siyang tumahimik. Gayunpaman, naantala ang pagpupulong ng magpakita si Yuga sa base ni Kenzaki upang magawa ang kanyang layunin. Nang makita siya, ikinalulugod ni Yuga na tandaan na si Kenzaki ay isang mapanganib na paksa. Sinubukan ng isa sa mga tagasunod ni Kenzaki na takutin si Yuga ngunit nadismaya si Bill nang makitang mahina siya at hindi siya pinapansin. Sinubukan ng tagasunod na salakayin sina Yuga at Bill, ngunit mabilis na pinigilan ni Shiro, na nagpa siya na harapin si Yuga ng mag-isa. Sa isa pang pagkakataon, si Yuga ay nalubog sa pag-iisip tungkol sa kung paano ihahatid si Bill kay Kenzaki.
Sa sandaling iyon, nagpakita si 4Ochi na may layuning iligtas ang kanyang kaibigan, na nagmumungkahi na nandoon sila ni Yuga upang mag-alok ng kanilang mga serbisyo kay Kenzaki, sa halip na makipag-away. Gayunpaman, nag-aatubili si Shiro na tanggapin kaagad si Yuga sa grupo ni Kenzaki, dahil hindi pa rin siya nagtitiwala sa kanya. Sa puntong ito, iminungkahi ni Kenzaki na subukan ni Shiro ang lakas ni Yuga kaagad, at pumayag si Shiro na harapin si Yuga. Gayunpaman, nagpa siya si Yuga na patumbahin si Shiro gamit ang isang suntok sa panga sa loob ng ilang segundo. Binati ni Kenzaki si Yuga at tinanggap siya sa grupo, ngunit nagkomento si Shiro na hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos ay sinipa ni Kenzaki si Shiro, na nagpapahiwatig na hindi na siya kapaki-pakinabang sa kanya. Natutuwa si Yuga na makita ang buong kasamaan ni Kenzaki. Ipinahayag ni Shiro kay Kenzaki na may itinatago si Yuga sa kanya, na nag-aalala sa kanya para sa kanyang pinuno. Buong lakas muling tumayo si Shiro, at nasaksihan ito ni Kenzaki. Sinubok ni Kenzaki ang katapatan ni Shiro sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya na tumalon sa bintana ng sala, na ikinagulat ng lahat. Galit na sinuntok ni Yuga si Kenzaki at nagpa siya na hindi siya maaaring maging kahaliling ama ni Bill. Sinubukan ni Kenzaki na gamitin ang kanyang espesyal na sipa, ngunit pinigilan siya ni Yuga gamit ang isang braso. Gamit ang demonyong enerhiya ni Bill, inihagis ni Yuga si Kenzaki sa bintana at tinalo siya ng isang hampas na ikinagulat ng lahat at pinasaya si Bill. Sa huli, napagtanto ni Yuga na ang kanyang pagtatangka na alisin si Bill ay nabigo muli. Sa gabi, muling naranasan ni Yuga ang isang panaginip kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng karagatan. Nang mapagtantong panaginip lang iyon, pinilit niyang gumising ng mabilis. Sa paggising, natuklasan ni Yuga na ang kanyang bahay ay baha dahil hindi tumitigil sa pag-ihi si Bill. Nalilito, nagtataka si Yuga kung ano ang nangyayari. Tiniyak ni Helden na huwag mag-alala, dahil malinis ang ihi ni Bill at nagtataglay ng mga sagradong mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, nalaman ni Yuga na si Bill ay gumagawa ng malaking dami ng ihi na kayang bumaha sa isang buong lungsod. Hiniling niya kay Helden na gumawa ng aksyon tungkol dito. Napilitan si Helden na maglagay ng selyo kay Bill upang pansamantalang ipadala ang kanyang ihi sa isang alternatibong dimensyon. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Yuga na ang selyo na ito ay tatagal lamang ng maximum na 3 oras, kaya kailangan niyang mabilis na makahanap ng solusyon. Napansin ni Yuga na nanonood si Alan ng isang patalastas para sa mga mystical diaper, kaya nagpa siya siyang pumunta sa supermarket upang hanapin ang mga lampin na ito para kay Bill upang maiwasan ang baha sa lungsod. Sa tindahan, nakilala ni Yuga si Natsuo na nagpaalam sa kanya na natalo niya si Kenzaki, isa sa Ishiyama Toho Shinki, ang 4 na pinakamakapangyarihang lalaki sa paaralan. Binalaan ni Natsuo si Yuga tungkol sa mga problemang maaari niyang harapin sa pamamagitan ng pagkatalo sa isa sa kanila, ngunit hindi siya pinapansin ni Yuga na nakatuon sa paghahanap ng angkop na lampin para kay Bill. Natuklasan niyang wala na ang mga mystical diaper na hinahanap niya. Samantala, umalis si Natsuo sa shop para sumakay ng shopping trolley papunta sa exit. 4 na tulisan ang pumasok at kinuha ang mga customer, kabilang sina Helda at 4Ochi bilang bihag. Ang sitwasyon ay umaakit sa atensyon ng mga pulis na nakapaligid sa tindahan upang pigilan ang mga tulisan na makatakas. Si Yuga, na sinamantala ang pagkakataon, ay nagsimulang magtanong sa mga tulisan tungkol sa kanilang masamang buhay upang matukoy kung maaari silang maging kahalili na mga magulang para kay Bill. Ang bawat tulisan ay nagkukwento ng kanilang mga maling gawain, ngunit ang pinuno ay nagalit kapag napagtanto niya na sila ay nakagawa ng higit na kalokohan kaysa sa mga krimen. Sinimulan niya silang atakihin at paputukin upang takutin ang mga bihag. Si Bill, na naakit ng baril, ay inaatake ito ng kanyang selyo. Nagpa siya ang pinuno na kunin ang sanggol bilang bihag para maiwasang mahuli. Sa puntong ito, iminungkahi ni Helden na tulungan ang pinuno na makatakas kung handa siyang maging ama ni Bill. Gayunpaman, nagpa siya si Yuga na kumilos, natalo ang mga magnanakaw sa isang suntok, at nasira ang selyo ni Bill, na nagdulot ng baha sa pamilihan. Hiniling ni Yuga kay Helden na gumawa ng isang bagay, at ipinatawag niya si Aki upang dalhin sila sa karagatan kung saan pinapayagan nila si Bill na umihi at pigilan ang baha sa lungsod. Sa gabi, umiiyak muli si Bill na pinipigilan si Yuga na makatulog. Upang pakalmayin siya, nagpa siya si Yuga na magpatugtog ng mga kanta ni Carlos Agassi para sa kanya, umaasa na ito ay magpapatahimak sa kanya sa pagtulog.
Gayunpaman, hindi sinasadyang natanggal ni Yuga ang headphone cable na nagdulot ng malakas na ingay sa buong bahay at naakit ang atensyon ng kanyang kapatid na babae, na nagpakita at pinagsabihan siya. Kasunod nito, muling nagising si Bill at nagsimulang umiyak at kinuryente si Yuga. Kinabukasan, si Yuga ay nahaharap sa mga pagbabanta mula sa ilang mga lalaki na nakapansin sa kanyang kakaibang pag-uugali. Natuklasan namin na si Yuga ay nagpalipas ng gabi nang hindi natutulog na nakabukas ang kanyang mga mata. Nang subukan ni Abby at Goodnight na atakihin siya sa kanyang pagtulog, mabilis na nagising si Yuga at madaling natalo ang mga ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa rooftop upang salubungin si 4OC, kung saan napansin ni Yuga ang isang kakaibang marka sa kanyang kanang kamay. Nagulat, ipinaliwanag ni Helda at Alan na ito ay ang Zebel Spell, isang simbolo ng kontrata sa pagitan ni Yuga at Bill, na nagpapahintulot kay Yuga na maglaman ng kapangyarihan ng sanggol. Ibinunyag ni Alan na lalago ang marka sa bawat laban ni Yuga, at habang lumalago si Bill sa kanya, hinihimok siyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nagpasya si Yuga na talikuran ang karahasan upang maalis ang spell ng Zebel, at palayain ang sarili mula kay Bill. Ang desisyong ito ay nagpagulat kay 4OC, na walang kamalay-malay na nasuntok ni Yuga habang ipinapahayag niya ang kanyang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng engkwentro na ito, nagkrus ang landas ni Yuga sa Sonata Brothers, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang umiwas sa kaguluhan, na nagpapahayag ng kanyang bagong paninindigan laban dito. Kitang-kita ang pagkagulat ng magkapatid nang marinig nila ang mga salitang ito na nagmula kay Yuga. Pagkatapos ng klase, hinanap ni Yuga si Bill malapit sa ilog para ipaalala sa kanya ang kahalagahan ng pagtupad ng mga pangako. Hinihiling niya sa sanggol na iwasang umiyak hanggat hindi siya kasama sa mga away. Nang maglaon, si Yuga ay ginigipit ng ilang mga lalaki na sinubukan siyang tambangan, ngunit pinili niyang tumakas at lumangoy sa ilog sa halip na gumamit ng karahasan. Sa ibang lugar, nagkrus ang landas ni Helda at 4OC nang nagkataon at nagpas siyang maglakad pa uwi. Gayunpaman, sila ay tinambangan ng isang grupo ng mga lalaki na nawalan ng malay, at dinala sila sa isa sa Tosu Shinki na pinangalan ng Himikawa. Si Himikawa, ang anak ng isang maimpluwensyang negosyante, ay umupo ng mga tulisan para dukutin si Helda, na dahil sa mga gamot na ibinibigay, ay hindi makagalaw ng normal. Ginagamit ni Himikawa si Helda bilang decoy para akitin si Yuga at makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng telepono ni 4OC, na hinihiling sa kanya na pumunta sa kanyang hideout. Makalipas ang ilang oras, sa pugad ni Himikawa, nagpakita si Alan, na nahati sa dalawa upang ipakita na nasa loob niya si Yuga. Tinalo ni Yuga ang ilan sa mga tagasunod ni Himikawa, na ipinakita ang kanyang pakiramdam ng hustisya sa kabila ng pagtutol ni Himikawa, na may steel band sa kanyang tiyan. Si Yuga ay naghatid ng isang malakas na suntok, salamat sa Zebel Spell. Ginagamit niya ang kapangyarihang ito para talunin ang Tosu Shinki, habang tinuturuan si Bill ng kahalagahan ng pagprotekta sa mga kaibigan sa mga mapanganib na sitwasyon. Pagkatapos ng paghaharap na ito, napansin ni Yuga na ang spell ng Zebel ay lumago ng malaki dahil sa kanyang maraming mga labanan. Pagkalipas ng ilang araw, nagawa ni Yuga na bawasan ang laki ng Zebel mark sa pamamagitan ng paggugol ng isang buong linggo sa paglalaro ng mga video game, at pag-iwas sa mga salungatan sa mga nananakot. Si Helda, na inis sa kanyang pag-uugali, ay sinira ang console ni Yuga ngunit nag-aalok sa kanya ng mga laruan para sa kanya at kay Bill. Magkasama silang bumuo ng isang holet na lumalabas na isang aparato para sa pag-imprenta ng mga demonyong halimaw. Si Yuga, na hindi sinasadyang na-activate ito, ay nagkulong kay Helda, na nakadepende kay Bill upang mapalaya ang kanyang sarili. Si Bill, bagamat nagising, ay napatunayang walang kakayahan sa paglutas ng palaisipan sa holet na ikinagalit ni Yuga, na nag-activate ng Zebel Spell. Sa kabila ng pagsira sa holet, lumaki muli ang Zebel Spell, na pinilit si Yuga na pumunta ng 3 araw nang walang maling gawain. Nang maglaon, napansin ni 4OC na nagdala si Yuga ng mga mapanganib na laruan para kay Bill, na nag-activate ng kahon. Lahat sila ay tumatanggap ng mga damit ng doktor, at nagpasya si Yuga na gamitin ang sitwasyon upang mabawasan ang marka ng spell ng Zebel sa pamamagitan ng paggamot sa mga nasugatan. Gayunpaman, ang mga instrumento ng demonyo ay nagdudulot ng kaguluhan sa infirmary ng paaralan. Nang matuklasan ng isang aparato sa ulo ni Bill, ina-activate ito ni Yuga, pinagaling ang lahat at binabawasan ang kanyang marka.
Gayunpaman, hindi sinasadyang na-activate ni Yuga ang isang larwang bomba, pinalaki ni Yuga ang Zebel spell habang hinarap niyang muli ang mga tulisan. Pagkatapos ng ilang araw sa isang bagong eksena, binisita ni Natsu at Shiro sina Kenzaki at Himikawa sa ospital. Ipinaalam nila sa kanila na si Kon Aida, isa sa 4 na miyembro ng Toho Shinki, ay malapit nang bumalik sa Ishiyama kasama ang iba pang mga babae mula sa paaralan. Nagkomento si Natsu na darating ang mga pagbabago sa Ishiyama. Sa kabilang banda, sina Yuga at Bill ay nagsimulang magbahagi ng oras sa pamilya. Sa puntong ito, iminungkahi ng ina ni Yuga na dapat dalhin ni Yuga at Hilde si Bill sa parke. Kasama sa kaganapang ito ang pagpupulong sa komunidad ng mga magulang na may mga sanggol sa parke, pagpapalitan ng impormasyon, paghingi ng payo, at pagpayag sa sanggol na makihalubilo at makipagkaibigan. Binanggit ng ina ni Yuga na ang kanyang sariling karanasan sa parke ay sinira ni Yuga noong siya ay isang napaka-agresibong sanggol. Matapos marinig ito, hinimok ni Hilde si Yuga na mapunta sa parke kasama si Bill dahil magiging abala siya sa panonood ng soap opera. Dahil dito, pinili ni Yuga na pumunta sa parke kasama sina Forochi at Bill. Gayunpaman, nagpa siya si Forochi na gumala sa isang pagtatangka na makahanap ng isang kaakit-akit na babae, na iniwan si Yuga na mag-isa kasama si Bill. Hiniling ng sanggol kay Yuga na itaas siya gaya ng karaniwang ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Si Yuga, sa isang mapusok na kilos, ay itinapon si Bill sa malayo, na pinilit na habulin siya ng mabilis upang hindi lumampas sa pinapayagang distansya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakuha ni Yuga ang sanggol sa himpapawid. Sa sandaling iyon, napansin ni Yuga ang presensya ng isang grupo ng mga nanay sa malapit, at nagpa siya na simulan ng isang pag-uusap upang lumahok sa pulong sa parke. Gayunpaman, kapwa sina Yuga at Bill ay gumagamit ng mga maliikot na ekspresyon na nakakatakot sa mga ina na piniling tumakas. Walang takot na lumapit kay Yuga ang isang misteryosong babae na karga-karga ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, at nagpa siya siyang mag-usap sa parke kasama siya. Sinisikap nilang magkaroon ng ordinaryong pag-uusap tungkol sa mga sanggol, at nagpapakita na binibigyan sila ni Alan ng mga laruan ng demonyo. Sa kalaunan, nawala sa paningin ni Yuga at ng babae ang mga sanggol, na humantong sa kanila upang hanapin sila sa parke. Sa wakas ay natagpuan sila ni Yuga pagkatapos ng malaking pagsisikap. Napagtanto ng dalaga na si Yuga ay hindi kasing sama ng kanyang nakikita. Gayunpaman, bumalik ang dating takot na mga ina kasama ang isang pulis na isinasaalang-alang si Yuga na isang sospek. Ang pulis ay pinagsasabihan si Yuga at pagkatapos ang babae ay sinubukang mamajetin. Nahaharap sa sitwasyong ito, nagpa siya si Yuga na sip-A ng pulis at ilagay siya sa isang bin, na pinilit sina Yuga at Bill na tumakas mula sa parke upang maiwasan ang karagdagang gulo. Pagkatapos ng insidenteng ito, bumalik ang babae sa kanyang tahanan, isang malaking templo kung saan siya ay binati ng ilang subordinate. Napag-alaman na ang babaeng ito ay si Kon Aida, isang miyembro ng Toho Shinki. Pinili niyang bumalik kaagad sa Ishiyama School na may layuning turuan si Yuga ng leksyon, dahil sa lahat ng problemang naidulot nito. Pagkaraan ng ilang oras, dumating sina Yuga at Forochi sa paaralan at napansin na bumalik ang mga babae ng Ishiyama, na pumupuno kay Forochi ng kagalakan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Forochi kay Yuga na dapat nilang mahanap si Kon Aida sa lalong madaling panahon upang pahalagahan ang kanyang kagandahan. Dinadala siya habang hinahanap niya sa bakuran ng paaralan si Kon Aida. Samantala, naglalakad si Kon Aida sa mga pasilyo ng paaralan sa piling ng kanyang mga pinakamatapat na tagasunod, na nag-uutos ng paggalang at pag-iwas sa anumang paghaharap. Sa isang insidente, sinubukan ni Abby na kumilos ng hindi naaangkop, ngunit si Chiaki, isa sa mga tagasunod ni Kon Aida, ay mahusay na tumalo sa kanya gamit ang mga water gun na may presyon. Nang maglaon, hinamon ni Goodnight si Kon Aida na makipag-away sa kondisyon na kung manalo ito, dapat itong makipag-date sa kanya. Ang kanang kamay na si Nini ay malapit nang harapin si Goodnight, ngunit si Kon Aida ay namagitan gamit ang kanyang kahoy na espada, na nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ipinagpatuloy ni Kon Aida ang kanyang paghahanap kay Yuga habang siya ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang pagkawala, na nagpapadala ng maraming tao sa ospital at nakikibahagi sa iba't ibang mga insidente. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo niya sina Kenzaki at Himikawa, na sa una ay tila gustong maghayganti ngunit nagpas siyang tanggapin siya pabalik at umalis. Nang maglaon, nakatagpo ni na Forochi at Yuga si Kon Aida, na napansin si Yuga ngunit napagtanto na hindi niya ito nakikilala.
Gayunpaman, tila naaalala siya ni Bill. Kinabahan si Konaide habang sinasalubong niya si Yuga sa isang tunggalian gamit ang kanyang kahoy na espada para salakayin siya. Sa kabila ng kanyang mga espesyal na diskarte, nakaligtas si Yuga at napansin niya ang paghanga ni Bill kay Konaide. Sa isang hindi inaasahang twist, hiniling ni Yuga si Konaide na maging ina ni Bill, na naging sanhi ng pagkalito at kaba ni Konaide, na inihayag ang kanyang lumalaking damdamin para kay Yuga. Nang maglaon, ipinahayag ni 4Ochi ang kanyang sama ng loob kay Yuga, sa pag-aakalang nanliligaw siya kay Konaide. Gayunpaman, inihayag ni Yuga ang kanyang tunay na intensyon. Plano niyang alagaan ni Konaide si Bill dahil humanga ang sanggol sa lakas ng dalaga. Sa kabilang banda, hinarap ni Nini si Konaide at tinanong siya tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Yuga. Ang sagot ni Konaide ay nagsiwalat na hindi niya iniisip na si Yuga ay kasing sama niya, at ang kanyang tugon ay nag-iwan sa kanyang pamumula. Napagtanto ni Nini na nagsisimula ng magustuhan ni Konaide si Yuga, ipinaalala sa kanya ang panuntunan ng grupo ng kababaihan ng Ishiyama, ang Red Tails, na dapat walang kasintahan. Kung ang isang miyembro ay may kasintahan, dapat siyang magbitiw sa grupo. Sa kabila nito, tiniyak ni Konaide kay Nini na wala siyang planong umalis sa Red Tails. Samantala, isang grupo ng mga miyembro ng grupo na kilala bilang MK5 ang nagpakita sa harap ni Yuga 4Ochi, at Helda na may balak na salakayin sila. Gayunpaman, sina Yuga at Helda ay nagtutulungan upang labanan ang mga tulisan, na natalo sila ng madali, na iniiwan ang mga mag-aaral na nanunood sa eksena sa pagkamangha. Nalaman ito ni Konaide na nasaksihan ang laban, na sina Yuga at Helda ay di umano'y kasal, na pumukaw ng paninibugho sa kanya, na humantong sa kanya na umalis sa eksena. Habang pinag-uusapan ni Yuga at 4Ochi ang plano para manatili si Konaide kay Bill, nagambala sila ni Natsuo na nagulat nang malaman ang pakikipaglaban ni Yuga kay Konaide. Si Helda, sa kabilang banda, ay naghahanap ng isang paghaharap kay Konaide upang masukat ang kanyang lakas bilang potensyal na adoptive mother ni Bill. Sa maikling labanan, nakilala ni Hilda ang lakas ni Konaide, bagamat hindi pa rin niya ito itinuturing na kasing lakas ni Yuga. Sinubukan ni Konaide na ipagpatuloy ang laban ngunit pinigilan siya ng kanyang mga tagasunod, na nagpaalam sa kanya tungkol kina Nini at Chiaki, na tila nasugatan ni Yuga. Sa paniniwalang responsable si Yuga, nagpa siya si Konaide na harapin siya sa rooftop ng paaralan. Sa gitna ng paghaharap sa rooftop, si Yuga, na hindi nauunawaan kung bakit galit na galit si Konaide, ay nagpa siya na labanan ang kanyang mga pag-atake nang hindi lumalaban. Samantala, nagising si Nini at nalaman na nag-aaway sina Yuga at Konaide. Sa isang flashback, nalaman na hindi pinansin ni Yuga ang hamon ni Nini sa isang tunggalian noong nakaraan, dahil mayroon siyang problema kay Bill na dapat harapin. Pagbabalik sa kasalukuyan, si Nini ay pinigilan ng MK5, na nagpahayag na inatake nila ang mga babae sa utos ng kanilang pinuno, si Meiwa, upang pukawin ang away ni Yuga at Konaide. Si Natsuo ay namagitan upang ihinto ang MK5 at payagan si Nini na makarating sa rooftop upang ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan kay Konaide. Nang malaman ang katotohanan, nagulat si Konaide at sinubukang humingi ng tawad kay Yuga. Gayunpaman, inihayag niya na natanggap niya ang mga suntok sa pag-asang tatanggapin ni Konaide si Bill. Sa huli, namagitan si Helda, na nagpahayag na si Konaide ay hindi pa nakahihigit ng lakas kay Yuga, kaya nabigo ang plano ni Yuga na gawing ina ni Bill si Konaide. Pagkaraan ng ilang araw, nagpa siya si Yuga na bumili ng pagkain para kay Bill. Gayunpaman, nang malapit na siyang magbigay ng isang piraso sa sanggol, nagpakita ang isang ligaw na pusa at ninakaw ang pagkain mula sa kamay ni Yuga. Sa kabila ng panimulang banta ni Yuga, tila nagustuhan siya ng pusa at nagpas siyang manatili sa tabi niya. Napilitan si Yuga na iuwi ang pusa, kung saan nagsimulang makaranas ng selos si Bill dahil sa pagiging malapit ni Yuga at ng bagong bisita. Nakapagtataka, nagkakaroon din ng koneksyon ang pusa kay Helda, na lalong nagpatindi ng selos ni Bill. Nagiging mas komplikado ang sitwasyon nang magpas siya si Bill na hamanin ang pusa sa isang away sa parke. Pinili ni Yuga at Helda na obserbahan ang paghaharap na ikinagulat ng lahat dahil madaling natalo ng pusa si Bill. Nang maglaon, nagpakita ang isang grupo ng mga ligaw na pusa, na nagbabanta kay Bill at sa pusa sa pagsalakay sa kanilang teritoryo. Sa kabila ng panghihimasok ni Helda, hiniling ni Yuga sa kanila na maghintay sandali. Ang pusa, sa una ay natakot, ay binigyan ng tiyak na proteksyon ni Bill, na nagpakita ng lakas ng loob sa harap ng grupo ng mga pusa.
Humanga sa determinasyon ni Bill, itinaboy ni Yuga ang grupo, pinupuri si Bill dahil sa kawalan nito ng takot. Sa pagmamasid sa koneksyon na nabuo sa pagitan ni Bill at ng pusa pagkatapos ng insidente, nagpa siya si Bill na turuan ang pusa na maging mas nakakatakot sa kanyang titig upang madaig ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos nito, napilitan si Yuga na dalhin si Bill at ang pusa sa play center ng mga bata. Pagdating doon, nakatagpo niya si Conaidet na hindi niya nakilala dahil hindi ito nakadamit bilang isang estudyante at tinatrato siya tulad ng babaeng nakilala niya sa parke. Samantala, si Bill at ang pusa ay nakikipaglaro kay Kuta, na nakikilahok sa isang tunggalian para magtayo ng isang pagawaan ng tore kaysa sa iba pang mga bata. Gayunpaman, nagkaroon ng pagsabog dahil sa isa sa mga laruan ni Bill, na nagresulta sa tagumpay para sa koponan ni Bill. Nagdiwang sina Bill at Kuta habang ang pusa ay tumitingin sa paghanga. Sa kabilang banda, nagpa siya si Yuga na ilayo si Bill at ang pusa sa play center para maiwasan ang posibleng gulo. Sa daan, binyantaan ng isang grupo ng mas malalakas na pusa ang grupo na sinubukang salakayin si Bill at ang pusa. Nagpa siya ang pusa na mamajetan at ginamit ang kanyang nakakatakot na titig na naging dahilan upang tumakas ang mas malakas na grupo ng mga pusa sa ganap na takot. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagpa siya ang pusa na magpaalam kina Yuga at Bill dahil may plano siyang makipagkaibigan sa kanyang sariling lahi. Kaya, si Bill at ang pusa ay may malungkot na pagpapalem. Pagkaraan ng ilang araw, pinapanood namin si Himikawa na nagpapakalat ng pera sa iba't ibang individual upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Yuga, at maisakatuparan ang kanyang pagnanais na maghayganti laban sa kanya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang plano upang akitin ang babae mula sa silid kainan, na nagpapahintulot sa kanya na magbigay kay Yuga ng expired na pagkain upang pahinain siya at masiyahin ang kanyang pagnanais na maghayganti. Sa rooftop, namagitan si Helde sa pamamagitan ng paghawak kay Yuga at pagdadala ng pagkain para kay Bill pati na rin ng underworld breakfast para sa kanya. Gayunpaman, si Forochi, na nakaramdam ng inggit, ay humingi ng pagkakataon kay Yuga na matikman ang pagkaing inihanda ni Helde. Agad na sumang-ayon si Yuga na naging sanhi ng pagbagsak ni Forochi sa lupa pagkatapos makatikim ng pagkain ng demonyo. Inubos ni Yuga ang pagkain na binili niya sa dining room na ikinalulugod ni Himikawa. Mula sa malayo, gayunpaman, ipinahayag ni Yuga na nang matikman niya ang pagkain mula sa underworld, nakabuo siya ng kaligtasan sa anumang masamang pagkain, na nasira ang plano ni Himikawa. Nagpa siya si Himikawa na humanap ng ibang paraan para talunin si Yuga. Kumuha siya ng mga tulisan na nakabalat kayo para akitin ang atensyon ni Bill at gamitin siya bilang bihag. Nagpakita ang isang lalaking nakabalat kayo bilang si Gohan, isang anime character, ngunit napansin ni Bill ang pagiging peke nito dahil sa maling kulay, at natalo siya ni Yuga sa isang suntok. Nang maglaon, sinubukan ni Himikawa na akitin si Forochi sa pamamagitan ng isang lalaking nakabalat kayo bilang isang babae, ngunit si Alan ay namagitan, na inihayag ang katotohanan at dinala si Himikawa at ang kanyang mga tagasunod sa isang desyerto na isla. Si Himikawa ay nabaon sa utang at nagpas siyang linlanggan si Yuga sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang si Gohan, ngunit ang kanyang pagbabalat kayo ay mabilis na natuklasan, at natalo siya ni Yuga. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, napansin ni Himikawa sa kanyang paghahanap ng paghihiganti, na ilang individual mula sa ibang paaralan ang gagawa ng sorpresang pag-atake kay Yuga. Ang presensya ng mga estudyanteng ito na hindi taga-Ishiyama ay nagpagalit kay Himikawa bilang isang panghihimasok sa teritoryo ng kanyang paaralan. Sa galit, nagpa siya si Himikawa na labanan ang lahat ng mga umaatake sa lahat ng kanyang kakayahan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ginaisang siya ni Kenzaki at inalok siya ng natitirang yogurt mula sa vending machine. Sa puntong iyon, pinili ni Himikawa na ipagpaliban ang kanyang paghihiganti laban kay Yuga hanggang mamaya. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang maranasan ni Bill ang mga yugto ng pag-iyak sa gabi, na nagdudulot ng kaguluhan na nakakagambala sa pagtulog ng buong kapitbahayan ni Yuga. Sa sitwasyong ito, sinubukan ni Yuga na makahanap ng solusyon sa problema, habang sinusubukan ng kanyang ama na humingi ng tawad sa mga naiinis na kapitbahay. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang pag-iyak ay nagpapatuloy na nakakaapekto sa pagtulog ng lahat sa pamilya. Sa pagtatangkang pakalmayin si Bill, nagpa siya si Yuga na paligan siya ng mainit, ngunit inihayag ni Helden na noong nakaraan, dinala siya ni Beelzebub sa isang magma bath na nagdulot ng pagtanggi sa mainit na tubig.
Sinubukan ni Yuga na paligan ng maligamgam na tubig si Bill, ngunit tumanggi siya, at isang aksidente ang bumulusok sa kanya sa mainit na tubig, na naging sanhi ng pag-iyak ni Bill at naglabas ng kuryente. Ang pamilya ni Yuga, na hindi makatulog dahil sa patuloy na pag-iyak ni Bill, ay naghahanap ng mga paraan upang pasayahin siya. Iminungkahi ng ina na matulog si Yuga kasama sina Helda at Bill, na pinagtatalunan na ang mga sanggol ay gustong matulog kasama ang kanilang mga magulang. Gayunpaman, ang pagkagambala ni Helda sa pamamagitan ng pagbangon upang pumunta sa banyo ay naging sanhi ng paggising at pag-iyak ni Bill. Napilitan ang ama ni Yuga na humingi muli ng paumanhin sa mga kapitbahay para patahimikan ang kanilang mga reklamo. Habang nagpapatuloy ang problema, nagpasya si Helda na maghanap ng espesyal na laruan sa underworld para pakalmayin si Bill. Samantala, sa Ishiyama School, ang mga kaklase ni Yuga ay nakakaranas ng kakaibang panaginip kung saan sinubukan nilang salakayin siya, na nagdulot ng kaguluhan sa paaralan. Ang lahat ng ito ay naging panaginip ni Yuga na sa wakas ay nagising pagkatapos ng mga araw na walang tulog. Ipinapanukala ng ina ni Yuga na alagaan si Bill at matulog sa kanya, ngunit iginiit ni Yuga na siya lamang ang makakahawak sa sitwasyon. Dinala niya si Bill sa kanyang silid kung saan bumalik si Helda mula sa underworld na may dalang laruan. Bagamat malaki ang ingay ng laruan, nagawa niyang mapatulog ng mabilis si Bill, na nagdulot ng karagdagang reklamo ng mga kapitbahay tungkol sa kaguluhan na dulot ni Yuga at ng kanyang pamilya. Pagkalipas ng mga araw, inanunsyo ng Ishiyama School na isasagawa ang pagsusulit sa pagtatasa ng mga kasanayan sa susunod na araw, na sasakupan ang mga asignaturang Japanese, arithmetic, agham, at araling panlipunan na hindi gusto ng mga nananakot na karamihan sa kanila ay walang kaugnayan sa pag-aaral. Kinagabihan, nagtakda si Yuga na mag-aral upang maiwasan ang pagbagsak sa pagsusulit. Gayunpaman, nagsimulang magsulat si Bill sa kanyang aklat sa pag-aaral. Sa proseso, huling nakuha ng sanggol ang isa sa mga lapis na nag-trigger sa kanyang pag-iyak at isang electric shock na nakakaapekto kay Yuga. Sa isa pang pagkakataon, pinapanood namin si Beelzebub na nililibang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga demonyo sa underworld na binabanggit na hindi siya natutulog ng matagal. Gayunpaman, nagpasya siyang mag-ulat tungkol sa pag-unlad ng misyon ng kanyang anak sa mundo ng mga tao. Ang isa sa kanyang mga tagasunod ay nag-ulat na ang tao na ama ni Bill ay nagawang bumuo ng Zebel spell na nagpapahiwatig ng positibong pag-unlad sa misyon. Nang marinig ito, nagpasya si Beelzebub na subukan ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagpapadala ng assessment test sa pamamagitan ni Helda. Ipinaalam niya kina Yuga at Bill na kailangan nilang talunin ang 100 tao sa susunod na linggo. Ipinaliwanag ni Helda na makakatanggap sila ng 1 puntos para sa bawat taong matalo, at ang pagsusulit ay itinuturing na isang pagkabigo kung sila ay makakakuha ng mas mababa sa 30 puntos. Binalaan din niya si Yuga na kailangan niyang pumasa sa pagsusulit, kung hindi, haharapin niya ang isang masamang parusa sa isang espesyal na silid sa Demon World. Kasama si Bill sa balitang ito, nag-react si Yuga ng may mahusay na reputasyon. Kinabukasan, ibinahagi ni Yuga ang sitwasyon kay Orochi at inihayag na siya ay nasa malubhang problema. Gayunpaman, naputol ang pag-uusap nang makatagpo si Bill ng isang ligaw na pusa at nagpasyang hamanin ito. Nagagalak si Yuga sa pagkakataon, dahil ang pagkatalo sa 10 pusa ay makakakuha ng puntos kay Bill sa assessment test. Gayunpaman, ang sanggol ay madaling tinatalo ng pusa, na nagreresulta sa isang sigaw na nakuryente sa mga lalaki. Nahaharap sa sitwasyong ito, naisip ni Yuga na iwanan si Bill sa pangangalaga ng taong nakakuha ng pinakamahusay na marka sa pagsusulit sa pagtatasa ng Ishiyama. Sa ganitong paraan, umaasa siyang makahanap ng mas kwalipikadong estudyante kaysa sa iba na hanggang ngayon ay tinanggihan ni Bill. Sa loob ng paaralan, ginagawa ng lahat ng mga mag-aaral ang kanilang makakaya upang mag-aral at maghanda para sa pagsusulit. Gayunpaman, kapwa na pagtanto ni Yuga at Orochi na karamihan sa kanila ay kulang sa pag-unawa sa mga paksang kanilang pinag-aaralan. Sa pagsisimula ng pagsusulit, pinapanood ni Yuga ang kanyang mga kaklase na naghahanap ng mga paraan upang makapasa sa pagsusulit ayon sa kanilang mga kakayahan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang karamihan sa kanyang klase ay kulang sa katalinuhan. Ang pagsusulit ay naantala kapag ang mga mag-aaral mula sa Sapen School ay pumunta sa Ishiyama na naghahanap ng komprontasyon na naudyukan ng nakaraang paghaharap ni Kenzaki sa kanila.
Sa sitwasyong ito, nagpa siya si Yuga na hilingin sa lahat na ipagpatuloy ang pagsusulit, habang hinaharap niya ang mga mag-aaral ng Sapen upang matukoy kung sino ang pinakamatalino sa Ishiyama at iwanan siya sa pamamahala ni Bill. Pagkatapos umalis sa paaralan, si Yuga, sa tulong ni Bill, ay nag-activate ng Zebel Spell upang talunin ang lahat ng kanyang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Tinitiyak ng tagumpay na ito na papasa sina Yuga at Bill sa pagsubok na itinakda ni Beelzebub. Kinabukasan, sina Yuga at 4OC ay sumangguni sa talahanayan ng mga resulta ng pagsusulit sa Ishiyama upang matukoy ang pinakamatalinong estudyante. Gayunpaman, natuklasan ni Yuga na si 4OC ang nakakuha ng pinakamataas na marka, na nakakadismaya sa kanyang mga plano dahil hindi pumayag si Bill na manatili kay 4OC. Pagkatapos nito, nakitang seryoso si Helde kina Yuga at Bill habang papunta sila sa paaralan. Pagkatapos ay sinimulan niya ang gawain ng pagkuha ng gatas mula sa underworld para kay Bill, na humingi ng tulong kay Alan. Nag-alok din si Helde ng isang baso ng inumin sa ama ni Yuga, na binanggit na ibang-iba ang personalidad nito sa kanyang anak. Gayunpaman, nagpapakita na galit ang ina ni Yuga nang makitang maagang umiinom ang kanyang asawa, at humingi ng paumanhin ang ama ni Yuga sa pagluhod sa kanyang harapan upang maiwasan ang gulo. Humanga si Helde sa kakayahan ng ama ni Yuga na harapin ang sitwasyon. Nang maglaon, sinamahan niya ang ina ni Yuga sa supermarket kung saan nagsimula niyang maunawaan ang higit patungkol sa mundo ng mga tao at mga naninirahan dito, na dumating sa konklusyon na ang mga tao ay medyo makasarili. Bagamat sinusubukan ni Helde na tangkilikin ang mga programa sa telebisyon ng tao, naputol ang sitwasyon nang muling umiyak si Bill at nakuryente ang lahat. Kinabukasan, pinili ni Helde na dalhin ang pagkain kina Yuga at Bill sa paaralan, kung saan nakilala niya ang mga estudyanteng natalo ni Yuga. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ni 4OC na lumalaban si Yuga sa ilang mga tulisan. Determinado, binigay ni Helde ang pagkain kay 4OC para ihatid kay Yuga. Nang maglaon, sa pag-uwi, natuklasan ni Helde na ang pamilya ni Yuga ay naghanda ng isang espesyal na pagkain para sa kanya, na pumupuno sa kanya ng kagalakan. Pagkaraan ng ilang oras, muling nakita ni Helde si Yuga malapit sa ilog, at niyaya niya itong umuwi ng magkasama. Samantala, si Kenzaki ay nagsasagawa ng matinding pagsasanay sa parke na may layuning lumakas at talunin si Yuga. Habang nagpapahinga, kumakain si Shiro at inabutan si Kenzaki ng yogurt, nalaman na may ideya si Kenzaki na bumuo ng bagong pamamaraan. Iniharap ni Kenzaki ang ideya ng pagsasagawa ng double top kick ngunit nahaharap sa problema ng kakulangan ng suporta. Si Shiro ay naiwang humanga, sa puntong iyon ay nagpakita si Natsuo na inihayag na siya ay nag-iimbestiga kay Yuga at sa kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan. Nagpakita siya ng compilation ng mga laban ni Yuga mula noong dumating siya sa Ishiyama, na humantong kay Shiro sa konklusyon na ang lakas ni Yuga ay nagmumula kay Bill. Iminungkahi ni Shiro na magdala si Kenzaki ng dummy sa kanyang likod upang gayahin ang bigat ni Bill sa paniniwalang ito ang sikreto sa pagsasanay ni Yuga. Sa pagtanggap ng ideya, sinimulan ni Kenzaki ang mahigpit na pagsasanay sa pamamagitan ng pag-akyat sa hagdan na may dummy sa kanyang likod, ngunit dinagdagan ni Natsuo at Shiro ang bigat upang pahirapan pa siya. Habang nagdaragdag sila ng mas maraming timbang, napilitang huminto si Kenzaki, hindi makayanan ang kargade. Pagkatapos ng maikling pahinga, iminumungkahi ni Shiro na nagkamali sila sa paggamit ng isang pekeng sanggol para sa pagsasanay at nagmumungkahi na gumamit ng pusa. Gayunpaman, inatake ng pusa si Shiro, at ang kanyang mga pagtatangka sa iba pang mga opsyon tulad ng mga babae ay humantong sa problema sa pulisya. Sa wakas ay nagpa siya si Shiro na magbihis bilang isang sanggol upang tulungan si Kenzaki, na tumatanggap ng tulong pagkatapos ng maikling panghihikayat. Gayunpaman, nagambala si Natsuo sa pamamagitan ng pagturo na laging walang damit si Bill kapag dinala siya ni Yuga at iminumungkahi na gawin din ito ni Shiro. Sa kabila ng pagpayag ni Shiro, inaresto sila ng mga pulis nang masaksihan ang eksena. Nahaharap sa kabiguan na ito, hiniling ni Kenzaki sina Shiro at Natsuo na iwanan siyang mag-isa upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sa isa pang kaganapan, medyo naiinip si Bill sa silid ni Yuga na nagudyok kay Helde na imungkahi na isama siya sa paglalakad sa parke. Sa halatang pagkabagot ni Bill, sumang-ayon si Yuga kaya naiwasan ang mga luha at electric shock na maaaring sumunod. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila si 4OC, na nagpa siya na sumama sa kanila sa pag-asang makakita ng mga kaakit-akit na babae sa parke.
Sa kanilang pananatili, nakasalubong ni Yuga si Kon Aide ngunit iba ang pananamit, at hindi siya nakilala ni Orochi. Pagkatapos ay binanggit ni Kon Aide na ang kanyang nakababatang kapatid na si Kuta ay naligaw, pinangunahan sina Yuga at Orochi na mag-alok ng kanilang tulong sa paghahanap. Sa kabilang banda, nakilala ni Kenzaki si Kuta at nagpa siya na gumugol ng ilang oras sa pakikipaglaro sa kanya. Gayunpaman, napagtanto ni Kenzaki na maaaring si Kuta ang sanggol na kailangan niya upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sinimulan niyang palakasin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagpapasan kay Kuta sa kanyang likod na napansin ang mga pagpapabuti sa kanyang oras ng reaksyon at mga paggalaw. Sa panahon ng pagsasanay, pinapanood niya si Kuta na naglalaro sa damuhan, na nagbibigay inspirasyon sa kanya na gumawa ng bagong pamamaraan. Sa sandaling iyon, si Yuga Orochi, at Kon Aide ay humarap kay Kenzaki. Sa kabila ng mga inaasahan ni Kon Aide na makilala bilang bahagi ng Toho Shinki, kinilala lamang siya ni Kenzaki bilang ina ni Kuta at ibinalik ang batang lalaki sa kanya. Gayunpaman, sina Bill at Kuta ay nagtatag ng agarang tunggalian sa pamamagitan ng pakikipag-eye contact, at paghiling kay Yuga at Kenzaki na lumaban bilang kanilang mga kinatawan. Bagamat pinipili ni Yuga na huwag lumaban, gumamit si Kenzaki ng bagong pamamaraan na inspirasyon ng isa sa mga galaw ni Kuta. Bagamat nabigo ang pamamaraan, nagpa siya silang tapusin ang laban. Tiniyak ni Kenzaki kay Yuga na matatalo niya siya sa susunod, na nakatanggap ng papuri para sa kanyang bagong pamamaraan. Nang maglaon, nakita ni Yuga sina Natsuo at Shiro, na nag-alok sa kanya ng yogurt bago umalis si Kenzaki sa parke kasama ang kanyang mga tagasunod. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, sa ibang eksena, pinili ni Orochi na maligo sa bahay. Gayunpaman, biglang sumulpat si Alan na may balak na maligo din, na naging sanhi ng pagkairite ni Orochi. Dahil sa kanyang hindi komportable na mga karanasan, nagsumbong si Orochi kay Yuga kinabukasan. Hinihimok niya itong mabilis na maghanap ng bagong tutor para kay Bill upang maalis na si Alan. Si Yuga, sa pagtugon, ay ipinaliwanag ang kanyang mga pagsisikap na gawin ito ngunit itinuro ang kakulangan ng malalakas na individual sa Ishiyama. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Orochi na hanapin nila si Tuju, ang huling miyembro ng Toho Shinki at kilala bilang pinakamalakas na estudyante sa paaralan, na itinatampok ang kanyang record ng pagkatalo sa mga mapanganib na estudyante sa nakaraan. Ibinunyag ni Orochi na si Tuju ay madalas na lumiliban sa paaralan, kumukuha ng mga kakaibang part-time na trabaho upang kumita ng pera. Sa impormasyong ito, hinimok ni Yuga si Orochi na subaybayan si Tuju. Samantala, nalaman ng mga miyembro ng Toho Shinki ang intensyon ni Yuga na harapin si Tuju, na pagtatanto na malapit ng masaksihan ng Ishiyama ang isang epikong labanan. Pagkaraan ng ilang oras, nakita ni Himikawa si Orochi at ibinunyag na si Tuju ay nagtatrabaho sa isang beach upang kumita ng pera. Si Orochi, na nasa sabik sa pag-asam na makakita ng mga kababaihan na naka-swimming costume doon, ay nagpasalamat kay Himikawa para sa mahalagang impormasyon. Samantala, narinig ni Kon Aide at ng mga babae ang usapan, at nag-alala si Kon Aide sa paniniwalang maaaring hindi matalo ni Yuga si Tuju kahit gaano pa siya kalakas. Kinabukasan, nagtungo sina Yuga Orochi, Helda, at Alan sa dalampasigan na may layuning hanapin si Tuju sa kanyang pinagtatrabahuan. Si Orochi, nasa sabik sa pag-asang makita si Helda na naka-swimming costume, ay nabigo nang matuklasan na siya ay nagdadala lamang ng suit para kay Bill. Nang maglaon, pumunta sina Yuga at Orochi sa tindahan ng pagkain kung saan nagtatrabaho si Tuju, ngunit napagkamalan silang mga bagong part-time na empleyado at napilitang magsilbi sa isang pulutong ng mga customer. Sa kabila ng sitwasyon, nagpa siya silang magpatuloy sa pagtatrabaho sa pag-asang babalik si Tuju sa lalong madaling panahon. Samantala, dumating ang mga miyembro ng Toho Shinki sa dalampasigan upang saksihan ang laban ni Yuga at Tuju. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ng may-ari ng tindahan na si Tuju ay tinanggal sa kanyang trabaho noong nakaraang araw dahil sa isang alitan sa ilang mga kalalakihan. Naputol ang pag-uusap nang muling nagpakita ang mga tulisan na natalo ni Tuju, at nagdudulot ng gulo kina Yuga at Orochi. Sa pag-iisip na sila ay kamag-anak ni Tuju, na nahaharap sa sitwasyong ito, nagpa siya si Yuga na harapin ang mga lalaki mismo at madaling tinalo ang mga ito. Pagkatapos ng enkwentro na ito, umalis si Yuga sa shop kung saan siya nagtatrabaho.
Samantala, natuklasan namin na nagtatrabaho pa rin si Tujo sa dalampasigan at nakatanggap ng balita na nasa site si Yuga, handang makipag-away sa kanya. Nasasabik si Tujo na marinig ang balita dahil nabalitaan niya ang tungkol kay Yuga, at ang kanyang mga tagumpay sa pagkatalo sa 3 sa 4 na miyembro ng Toho Shinki. Bumalik kay Yuga, nakita namin siyang nakikipaglaro kay 4Ochi, at aksidente niyang natamba ang sand figure ni Bill. Dahil dito ay umiyak si Bill at nakuryente si Yuga. Sa sandaling iyon, nagpakita si Kon Aida at nakita ang mga lalaki. Nadismaya si 4Ochi nang makitang walang swimming costume si Kon Aida tulad ni Helda. Sa sandaling iyon, isang magandang babae ang lumapit kay 4Ochi at nagabot sa kanya ng isang papel mula kay Himikawa na may kasalukuyang lokasyon ni Tuju. Nagtungo sina Yuga at 4Ochi para hanapin si Tuju sa kanyang bagong trabaho. Gayunpaman, iniulat ng may-ari na tapos na ang shift ni Tuju at umalis na siya. Iminumungkahi ni 4Ochi na sumulat si Yuga ng isang liham ng hamon para ipadala kay Tuju para mas mabilis siyang mahanap. Pumayag si Yuga at nagpasya na isulat ang liham na ibibigay kay Kon Aida dahil alam niya ang mukha ni Tuju, hindi tulad ni na Yuga at 4Ochi. Si Kon Aida ay nasasabik na isipin na si Yuga ay gagawa ng pagtatapat ng pag-ibig sa kanya, ngunit agad niyang nilinaw na ang liham ay para kay Tuju, na iniwan siyang dismayado. Pagkatapos nito, hinimok ni Kenzaki at Himikawa si Kon Aida na magmadali at ihatid ang sulat kay Tuju. Sa kabila nito, tumanggi si Kon Aida na nag-aalala na maaaring malubhang masugatan si Yuga. Habang pupunitin niya ang sulat, nagpakita ang isang tagasunod ni Tuju at napagtanto na ito ay isang imbitasyon mula kay Yuga. Nakarating ang liham kay Tuju, na nagpasya na hintayin si Yuga sa itinakdang lugar. Samantala, tumungo si Yuga patungo kay Tuju ngunit pinigilan siya ni Meiwa at ng MK5. Iminungkahi nilang makipag-alyansa kay Yuga at sa kanyang grupo upang talunin si Tuju ng magkasama, kung saan tumanggi si Yuga at piniling harapin silang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, bumagsak si Bill sa lupa, nagsimulang umiyak, at nasaktan si Yuga. Samantala, maraming grupo sa lugar ang nagtipon-tipon na may balak na tambangan si Tuju, na nagpasya na harapin silang lahat ng sabay-sabay. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Yuga sa napagkasunduang lokasyon upang makipagkita kay Tuju, ngunit nalaman lamang na wala na si Tuju. Nagpakita si Kon Aida at ipinaalam sa kanya na natalo ni Tuju ang ilang mga grupo, bago nagpas siyang umatras nang malaman niyang hindi na magpapakita si Yuga. Binanggit din niya kay Yuga na si Tuju ay hindi niya kayang talunin. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay nagpapataas lamang ng pananabik ni Yuga na makilala ang pinakamalakas na estudyante ng Ishiyama. Pagkatapos nito, makikitang nagtalaga si Beelzebub ng mga summer chores para tapusin ni Bill. Si Yuga ay nabalisa sa ideya na ang isang bata ay dapat na gumagawa ng mga gawain sa panahon ng bakasyon. Gayunpaman, binuklat ni Bill ang mga pakete na ipinadala ni Beelzebub, na nagpapakita ng mga demonyong accessories para magamit ng sanggol. Sa kabila ng pagtutol ni Yuga, nagpasya siyang tawagan si Alan para gamitin ang kanyang portal para ibalik ang mga accessories sa Demon World. Ipinaliwanag sa kanya ni Helda na imposibleng maalis ang mga props, at dapat nilang gampanan ang mga gawaing nakatalaga sa kanila. Napilitan si Bill na gamitin ang unang bagay, isang notebook na tinatawag na Thrilling Notebook. Sa pamamagitan ng pagguhit ng isang maliit na pusa dito, ang pagguhit ay nabuhay. Nagpasya ang mga lalaki na subukan ang kwaderno upang bigyang buhay ang kanilang sariling mga guhit. Pagkatapos ay pinipilit nilang gamitin ang pangalawang bagay, isang collection kit. Dahil walang mga demonyong nilalang sa mundo ng mga tao, iminungkahi ni Helda na manghuli ng mga tulisan sa Ishiyama, dahil marami sa kanila ang pumapasok sa paaralan at walang magawa sa panahon ng bakasyon. Sa pagdating sa Ishiyama, sinimulan ni Yuga ang pangangaso sa lahat ng mga bully sa paaralan gamit ang mga demonic tool. Sa panahon ng paghahanap, nagpasya si Yuga na sundan si Kon Aida sa layuning mahuli siya, na naging sanhi ng kanyang pamumula nang muli niyang hindi maintindihan ang kanyang mga intensyon. Gayunpaman, si Kon Aida ay namamahala upang mabilis na umiwas sa bawat pag-atake ni Yuga at maiwasan ang pagkuha. Pagkatapos nito, napansin ng grupo na ang paaralan ay umuusbong ng ilang mga halaman ng demonyo, na itinanim ni Bill, na bumubuo sa ikatlo at huling accessory na ipinadala ni Beelzebub. Sa mga halamang tumubo, napansin nila ang isang partikular na carnivorous na halaman.
Nagsimulang mahuli ng halaman na ito ang karamihan sa mga bully na naruroon sa paaralan, na lumaki pa ng mas marami ang nahuli nitong mga individual. Sa harap ng sitwasyong ito, at nagpa siya si Yuga na harapin ang halaman ngunit mabilis na natanto na ang mga pag-atake nito ay walang pinsala. Sa puntong ito, binanggit ni Helden na nagdala siya ng ilang mga accessories, kabilang ang isang sibat na maaaring gamitin upang talunin ang halaman. Si Yuga at ang mga miyembro ng Toso Shinki ay nagsimulang maghanap ng sibat sa mga props ngunit isa-isa silang kinaladkad ng carnivorous na halaman. Sa puntong ito, pinili ng pusa na nilikha ni Bill na isakripisyo ang sarili, na nagbibigay ng oras sa mga lalaki upang mahanap ang accessory na kinakain ng halaman. Sa proseso, ang pagkilos na ito ay nagdulot ng galit ni Bill. Isinaaktibo ni Yuga at Bill ang kanilang kapangyarihan ng demonyo upang harapin ang halaman, na pinamamahalaang talunin ito sa isang pag-atake at nailigtas ang lahat. Gayunpaman, ang labis na paggamit ng enerhiya ay nag-iwan kay Yuga at Bill na walang malay sa lupa. Pagkatapos noon, nagsimulang makaranas si Yuga ng matinding init sa loob ng kanyang bahay. Ang sanhi ng init na ito ay si Bill, na may matinding lagnat. Nagpa siya ang kapatid na babae ni Yuga na magsagawa ng maliit na pool para paligan si Bill sa pagtatangkang maibsan ang kanyang kakulangan sa ginhawa. Gayunpaman, ang kondisyon ni Bill ay hindi bumuti, at ang tubig ay nagsimulang sumangga sa paglipas ng panahon. Lumalala ang kalagayan ni Bill, na nagdulot ng pag-aalala para kay Yuga at Helda. Maya-maya, napansin ni Helda na nawala ang Zebel spell ni Yuga, at nawala ng malay si Bill. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang naputol na ang ugnayan ni Yuga at Bill, na nangangahulugang hindi na mailalabas ng sanggol ang mahiwagang kapangyarihan nito. Tuwang-tuwa naman si Yuga nang mapagtantong hindi na niya kailangang maging foster father ni Bill. Nang marinig ito, nagalit si Helda kay Yuga at pinaalis siya sa bahay, dahil ayaw niya itong makita. Napilitan si Yuga na maglakad sa kalye sa gabi, determinadong huwag mag-alala kay Bill, bilang isang demonyo, malamang na magiging maayos siya. Gayunpaman, ang kanyang paglalakad ay nag-ambala ni Shuji, isa sa mga tagasunod ni Tuju, na nagbigay kay Yuga ng isang malakas na sipa. Nagsimulang mag-away ang dalawa, at napatunayang superior si Shuji kay Yuga. Sa kabila nito, napilitan si Shuji na tapusin ang laban nang makatanggap siya ng tawag mula kay Tuju at nagpas siyang magpaalam kay Yuga. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, umuwi si Yuga at napansin ang pagkawala ni Helda, at napagdesisyonan niyang alagaan si Bill. Gayunpaman, kinabukasan, napansin ni Yuga na wala na si Bill sa kwarto niya. Sa isang punto, ipinahayag niya ang kanyang kagalakan kay Orochi na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-aalaga ng isang sanggol. Gayunpaman, namagitan ang kapatid ni Yuga at pinilit siyang bumalik kina Helda at Bill. Si Yuga, na nakakaramdam ng sama ng loob, ay nagpa siya na pumunta sa ilog, ang lugar kung saan niya nakilala sina Bill at Alan. Doon niya nakilala si Tuju, na kasama ni Bill. Galit sa sitwasyong ito, nagpa siya si Yuga na umalis, ngunit pinigilan siya ni Orochi at tinanong si Tuju kung saan niya natagpuan ang sanggol. Sumagot si Tuju na sasabihin lang niya kung matalo siya ni Yuga sa isang laban. Tinanggap ni Yuga ang hamon at hinarap si Tuju sa laban. Pinalipad ni Tuju si Yuga sa isang suntok, dahilan para maniwala siyang tapos na ang laban. Gayunpaman, bumangon si Yuga at nag-counterattack, na ikinagulat ni Tuju, na nagpa siya na ipagpatuloy ang laban. Sa panahon ng paghaharap, pinunit ni Yuga ang bahagi ng kamisete ni Tuju at natuklasan ang isang Zebel spell sa kanyang balikat, na nag-iwan kay Yuga at Orochi na namangha. Sa kabila nito, nagpa siya si Tuju na tapusin ang laban sa pamamagitan ng pagpapalipad kay Yuga gamit ang isang malakas na suntok. Pagkatapos nito, umatras si Tuju, at kasama niya si Bill. Matapos ang kanyang pagkatalo, umuwi si Yuga kung saan siya ay tinanggap ni Helda. Ipinakilala niya siya kay Dr. Porkes at sa kanyang assistant na si Lamia, na nagmula sa underworld upang gamutin si Bill at pagalingin siya. Ipinaliwanag ni Porkes na si Bill ay dumaranas ng royal fever, isang sakit na nagpapakita ng sarili kapag ang isang tao ay nagtataglay ng malaking kapangyarihan. Binanggit niya na ang ugnayan sa pagitan ni Yuga at Bill ay hindi sinasadyang naputol upang maiwasang malagay sa panganib si Yuga dahil ang pagkontrol sa napakalaking kapangyarihan ni Bill ay maaaring humantong sa pagkasawi ni Yuga dahil hindi siya sapat na malakas. Sanisi ni Lamia si Yuga sa kalagayan ni Bill, na ikinatwiran na hindi siya mabilis na lumakas upang pantayan ang lakas ng sanggol.
Si Yuga ay nagsimulang maniwala na si Bill ay naghahanap ng isang bago, mas malakas na ama, tulad ni Tuju, ngunit pinawalang bisa ni Helda ang ideyang ito. Ipinaliwanag niya na kung pinili ni Bill si Tuju bilang kanyang bagong foster father, nailabas na sana niya ang kanyang kapangyarihan sa ngayon, at mawawala na ang lagnat. Hinimok ni Helda si Yuga na huwag sumuko at magpakatatag para matanggap muli ni Bill, at masettle ang score kay Tuju. Pumagitna sila Mia, gamit ang isang espesyal na baril na nagpadala kay Yuga sa isang mundo sa kanyang isip sa pamamagitan ng isang bala ng espiritu. Sa mundong ito ng panaginip, magkakaroon ng pagkakataon si Yuga na mabawi ang kanyang relasyon kay Bill, ngunit haharapin din niya ang panganib na mawala at masawi kapag nabigo siya sa kanyang misyon. Sa loob ng kanyang sariling isipan, pinagmamasdan ni Yuga ang mga taong nakikilala niya sa ibang paraan at napagtanto niya na dapat niyang mahanap si Bill sa surreal na mundong ito. Kasunod ng payo ni Orochi ng kanyang panloob na mundo, siya ay sumusulong sa kanyang panloob na mundo, nakakatugon sa iba't ibang tao mula sa kanyang akademya. Pagkatapos ng 6 na oras, nagsimulang isipin nila Mia na nabigo si Yuga sa kanyang pagtatangka na makipag-ugnayan muli kay Bill. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagising si Yuga at ininid sila Mia sa pag-aakalang mabibigo siya. Binati ni Helda si Yuga sa pagpasa sa pagsusulit, at binanggit sa kanya na kailangan na niyang makuha muli si Bill. Nang may determinasyon, naghahanda si Yuga para sa kanyang rematch laban kay Tuju. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Yuga na maligo, ngunit ang kanyang sandali ay nag-ambala ni Shiro. Ipinaalam niya sa kanya na nagpasya sina Kenzaki at Himikawa na harapin si Tuju, dahil ang balanse ng kapangyarihan sa Ishiyama ay gumuho matapos talunin ni Yuga ang 3 Shinki. Ang lahat ng mga lalaki ay nagrally sa likod ni Tuju, na nakitang siya lamang ang may kakayahang talunin si Yuga, na nagresulta sa pagkatalo ng mga tagasunod ni Kenzaki at Himikawa. Si Kaoru, isang subordinate ni Tuju, ay madaling hinarap sila, pinangunahan sila Kenzaki at Himikawa na ipadala si Shiro kasama si Yuga upang bumuo ng isang alyansa at harapin si Tuju. Bagamat hindi interesado si Yuga sa alyansa at mas gusto niyang maghayganti mag-isa, napilitan siyang sumama kina Kenzaki at Himikawa sa pagsubaybay kay Tuju. Sama-sama, nakita nila si Shuji at inusisa siya para makuha ang lokasyon ni Tuju. Gayunpaman, nagpapakita ang ilan sa mga estudyante ng Ishiyama, na gustong sumali kay Tuju bilang mga tagasunod. Umatras si Shuji para sumama kay Tuju, naiwan si Yuga at ang iba pa para harapin ang mga tulisan. Sa kabila ng oposisyon, madali nilang natatalo ang mga nananakot at patuloy na sumusulong patungo sa paaralan. Pagdating sa paaralan, sinalubong sila ng mga estudyante ng Ishiyama na gustong patunayan ang kanilang katapatan kay Tuju, at handang harapin ang sinumang kumakalaban sa kanya. Ang mga lalaki ay nahahanap ang kanilang mga sarili sa matinding paghihirap sa harap ng bagong banta na ito. Gayunpaman, si Konoide at ang iba pang mga Red Tails ay nagpakita upang tumulong, natalo ang ilang mga lalaki at nag-aalok ng kanilang suporta kay Yuga at sa iba pa. Sa puntong ito, gumagamit si Konoide ng isang espesyal na pamamaraan upang makalapit kay Yuga. Sa isa pang pagkakataon, si Tuju ay nasa likod ng paaralan na naglulunsad ng mga paputok upang pasayahin si Bill. Gayunpaman, muling nagpakita si Yuga, at hinamon ni Tuju si Yuga sa isang tunggalian upang mapanalunan muli si Bill, sa pag-asang lalaban si Yuga ng totoo. Itinuro ni Yuga sa kanyang bahagi, na ang desisyon na bumalik sa kanya ay nananatili kay Bill. Sa puntong iyon, gumaling si Bill mula sa lagnat at natauhan, na nagpapahiwatig na si Yuga ay nagtagumpay sa pagsubok upang maibalik ang bond sa kanya. Natagpuan ni Yuga si Bill sa kanyang panloob na mundo, at tinulungan siya sa kanyang mga gawain sa sanggol. Sa pagbabalik ni Bill, naghahanda si Yuga na harapin muli si Tuju sa labanan. Sa ibang lugar, si Orochi ay nasiyahan sa isang mapayapang pagtulog sa kanyang silid, ngunit ang kanyang pahinga ay nag-ambala ni Alan. Jane ay sang siya ni Alan at hinikayat na maghanda para suportahan ang kaibigan. Binihisan ni Alan si Orochi at ini-teleport siya sa Ishiyama, kung saan kasama niya sina Helda, Orochi, at Lamia, na nagmamasid sa nalalapit na labanan sa pagitan ni Yuga at Tuju. Samantala, nagpasya sina Shuji at Kaoru na pigilan sina Kenzaki at Himikawa, habang pinaplano nila Yuga na pahinain si Tuju ng sapat para matalo nila ito. Ang tuon-to na away ay sumiklab sa bakuran ng paaralan. Bumalik kay Yuga, nagpasya siyang iwan si Bill sa laban at hiniling sa kanya na huwag makisali dahil ito ay sarili niyang laban.
Pumayag si Bill at piniling panoorin ang laban nina Yuga at Tuju. Nagsisimula ang labanan, at gumamit si Yuga ng isang sipa sa likuran upang makalamang sa laban. Sa kabila ng pagkonekta sa ilang mga suntok, nakatayo parent si Tuju. Sa kabilang banda, pinahirapan ni Shuji at Kaoru sina Kenzaki at Himikawa na hinimok silang sumuko. Sa kabila ng mga posibilidad, muling bumangon ang dalawa. Sa sandaling iyon, nakialam si Natsu at madaling natalo si Kaoru, nag-aalok ng kanyang tulong sa mga lalaki. Kasabay nito, napansin ni Mia ang isang paputok mula kay Tujo na hindi pa sumasabog at interesado siya tungkol dito. Samantala, inatake ni Yuga si Tujo ngunit hindi sumuko at nakagawa ng malakas na suntok gamit ang activated Zebel spell. Si Mia ay hindi sinasadyang nag-apoy ng paputok na dumiretso kay Yuga. Madali niyang napigilan ang projectile gamit ang kanyang demonyong kapangyarihan, pinagalitan si Bill sa pagsali sa laban at minamaliit ang kanyang kakayahan. Si Bill, na nagtitiwala kay Yuga, ay nag-deactivate ng kanyang kapangyarihan, at nagpatuloy ang laban. Natapos ang labanan nang makakita si Yuga ng butas sa depensa ni Tuju, at pilit siyang inihagis sa lupa. Ipinahayag ni Yuga ang kanyang sarili bilang pinakamalakas na estudyante ng Ishiyama. Tinanong ni 4Ochi si Tuju tungkol sa marka ng spell ng Zebel sa kanyang balikat, at inihayag ni Tujo na ito ay isang tato lamang na inspirasyon ng isang taong hinahangaan niya. Napagtanto ng mga lalaki na may iba pang may mga kontratang demonyo bukod kay Yuga. Pagkatapos ng salungatan, si Bill, na nasa sabik sa laban, ay nag-inject ng malaking halaga ng mahiwagang kapangyarihan sa braso ni Yuga, na pinilit na pakawalan ang kapangyarihan upang hindi masawi, na sinisira ang paaralan ng Ishiyama sa proseso. Matapos ang pagkawasak na dulot ni Yuga, ipinadala sina Kenzaki, Himikawa, Shuji, at Kaoru sa ospital at nalaman na tinulungan sila ni Tujo na makatakas kahit na mas nasugatan siya kaysa sa kanila. Ang paghahayag na ito ay ikinagulat ng mga lalaki, na hindi inaasahan ang kabaitan ni Tuju. Samantala, si Yuga ay nakatanggap ng lecture mula kay 4Ochi na sisirain ang paaralan, ngunit hindi ito pinansin nang mapansin niya na si Bill ay natatakot sa maliliit na insekto. Determinado na malampasan ang takot na ito, naghahanda si Yuga ng espesyal na pagsasanay para kay Bill at sa mga insekto. Si Konoide, sa kabilang banda, ay nagsimula sa isang paglalakbay sa Mutasu Mountains kasama ang kanyang lolo. Siya ay papunta sa tuktok upang maghatid ng isang mahalagang pakete sa punong pari ng isang templo. Gayunpaman, nahiwalay ang lolo kay Konoide at nakatagpo ng tatlong magnanakaw na kumukuha ng mga insekto sa bundok. Pinayuhan niya ang mga ito na huminto, ngunit hindi siya pinansin ng mga tulisan. Samantala, umakyat si Konoide sa bundok kasama si Kuta, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang maobserbahan niya ang pagsasanay ni Yuga kay Bill upang mapaglabanan ang kanyang takot sa mga insekto. Si Yuga ay nakatagpo muli si Konoide at nakilala siya bilang ang babae mula sa parke. Nagpasya silang magbahagi ng ice cream, ngunit nagpakita ang lolo ni Konoide at nalaman na nagsasanay si Yuga. Nagpasya silang magkaroon ng isang laban sa pagsasanay kung saan ang lolo ay nagpapatunay na mas malakas kay Yuga. Bagamat seryosong lumaban si Yuga, gumamit si lolo ng isang espesyal na pamamaraan mula sa kanyang pamilya upang talunin siya. Gayunpaman, napagtanto niya na ang kanyang pakete ay ninakaw ng mga magnanakaw at nagpasya na ibalik ito. Nagtakda ng bitag ang mga magnanakaw, ngunit nagpakita si Yuga tinalo sila, at kinuha ang pakete, na nagkamit ng pagkakataong magkaroon ng rematch sa lolo ni Konoide. Ibinigay ng lolo ang kanyang basbas kay Yuga bilang magiging asawa ng kanyang apo, na iniwan si Yuga na nalilito sa hindi inaasahang deklarasyon na ito. Pagkatapos ng paglalakbay sa mga bundok, umuwi si Yuga at nalaman na oras na para kay Porkez at Mia na bumalik sa Demon World. Hinihiling ng lahat kay 4Ochi na tawagan si Alan, kahit na iba ang gusto niya. Humiwalay si Alan para makabalik sina Porkez at Mia, ngunit niyakap ni Bill ang binti ni Mia. Ang mga pagtatangka ni Yuga at 4Ochi na paghiwalayin silang lahat ay nagreresulta sa lahat ng mga ito na ipinadala sa Demon World kung saan natuklasan nila na sila ay nasa mapanganib na pugad ni Vlad. Sa Demon World, binanggit ni Mia na naabot ni Porkez ang lugar ni Beelzebub ngunit nasa pugad sila ni Vlad. Nakita niya si Alan na malubhang nasugatan dahil sa pagdadala ng mas maraming tao kaysa sa kanyang magagawa. Sinubukan ni Alan ang isang dramatikong palem, ngunit hindi ito pinayagan ni Yuga dahil ayaw niyang manatili sa Demon World.
Nakipag-ugnayan si Helde sa mga lalaki at hiniling sa kanila na hanapin ang anak ni Alan, si Angelica, para sa tulong. Nagpapakita ang isang ligaw na akibist ngunit inihayag ni Bill na mas malaki ang kapangyarihan nito sa Demon World at tinalo ang halimaw gamit ang isang kidlat. Sa pagpapatuloy patungo sa bahay ni Angelica, hinarang sila ng isang punong demonyo na pumipilit kay 4OC na kainin ang mga bunga nito. Tinalo ito ni Yuga sa pamamagitan ng isang sipa, ngunit nakuha ng isang halaman si 4OC, na ginawa itong nakakatakot. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap nila ang bahay ni Angelica at nagpas siyang pumasok. Natuklasan nila na siya ay nahuli ng mga mangangaso na itinuturing siyang isang mahalagang species. Nakahanap si 4OC ng larawan ni Alan kasama ang kanyang anak na babae, at nagpas siyang iligtas siya ng may determinasyon. Sinubukan ng dalawang mangangaso na hulihin ang mga lalaki bilang paninda, ngunit natalo sila ni Yuga at tinanong sila para malaman kung nasaan ang anak na babae ni Alan. Pagkarating sa pangunahing lungsod ng pugad ni Vlad, natuklasan ng mga lalaki na si Angelica ay nasa pinakamataas na tore. Samantala, si Angelica, na malungkot sa kanyang kaarawan, ay nakatanggap ng pampatabay loob mula kay 4OC, na sumagip sa kanya kasama ang iba pang grupo. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, masaya si Angelica na makilala si 4OC salamat sa mga kwento ng kanyang ama. Nagbabala siya sa isang malaking napipintong panganib sa lungsod. Nagpapakita na galit ang tagapag-alaga ng teritoryo ni Vlad dahil sa pinsalang dulot ng mga mangangaso na kumukuha ng mga nilalang. Si 4OC ay natrap sa bintana habang ang iba ay sinusubukang harapin ang tagapag-alaga. Pinalibutan ng mga mangangaso ang mga lalaki, ngunit lumaki si Bill sa paningin ng tagapangalaga, na hindi sinasadyang napalaya si 4OC. Si Bill ay naging higanteng robot ni Yuga upang harapin ang tagapag-alaga, na ikinagulat ni 4OC at Lamia. Pagkatapos ng matinding laban, natalo ni Bill ang tagapag-alaga, at lahat ay nagdiwang. Nagpasya si 4OC na harapin ang pinuno ng mga mangangaso upang palayain si Angelica, ngunit natakot siya nang makita ang isang kutsilyo. Hindi sinasadyang nadodge ni Bill ang pinuno ng hunter, at mukhang naging cool si 4OC sa sitwasyon. Nagsisimulang mawalan ng kontrol si Bill na nagdulot ng kaguluhan sa lungsod. Sinabi sa kanya ni Yuga na oras na para kumain, at bumalik sa normal si Bill na tinapos ang salungatan. Nagpakita si Alan at ipinahayag na siya ay nasa isang health resort sa Demon World. Nahati siya sa dalawa upang ilipat sina Yuga at 4OC pabalik sa mundo ng mga tao, kung saan sila ay sinalubong ni Helden na may kagalakan. Pagkaraan ng ilang araw, nagmadali si 4OC sa bahay ni Yuga na may dalang balita. Pagdating niya, nakita niyang natutulog sina Yuga at Bill. Nagising sila upang malaman na ang isang bagong semestre ay magsisimula sa St. Ishiyama Academy, na nagkataon na ang bagong paaralan para sa mga estudyante ng Ishiyama pagkatapos ng pagkawasak ng luma. Ipinaliwanag ni 4OC na malayo sila sa mga delinquent ng Ishiyama, at tuwang-tuwang inaasahan ang ibang karanasang pang-edukasyon. Sa bagong paaralan, sinubukan ni 4OC na kumilos ng mabait sa mga normal na babae, ngunit napagkamalan niya itong bully. Ang mga estudyante ng Ishiyama ay pinagsama-sama sa isang espesyal na klase upang mabilang ang mga mapanganib na estudyante. Napansin ni 4OC ang halo-halong estudyante mula sa iba't ibang taon at ang tensyon sa silid-aralan. Nagpasya siyang makipag-usap sa pamamagitan ni Bill para maiwasan ang hidwaan habang natutulog pa si Yuga. Si Konaida ay nagsimulang makaramdam ng simpatiyo para sa kanya. Si Propesor Saduhar, na namamahala sa klase ng Ishiyama, ay nagbanta sa mga estudyante na magkaroon ng respeto. Hinahamon niya si Tuju sa isang arm wrestling match, ngunit madali siyang natalo ni Tuju. Sinubukan ni Saduhar na bantaan si Yuga ngunit nakialam si Bill at nakuryente silang dalawa, na nagdulot ng kaguluhan sa silid-aralan. Sa ibang lugar, si Kazuo, isang lalaki na humahanga sa mga delinquent ng Ishiyama, ay umaasa na makilala si Yuga. Kasama ng kanyang kaibigang si Asose, nagpasya siyang maging delinquent. Pinagmamasdan nila sina Kenzaki at Himikawa na may mahusay na assassin na aura, at hinahanap ni Kazuo si Yuga upang suriin ang kanyang lakas. Natagpuan nila si Yuga na napapaligiran ng mga magnanakaw ngunit laking gulat nila nang makita ang kanyang kakayahan. Nahuli ng mga tulisan sina Kazuo at Asose ngunit naligtas sila ni Konaida. Tinalo ni Yuga ang mga nananakot, at humanga si Kazuo, at hiniling niya kay Yuga na tanggapin siya bilang kanyang ampon na nakababatang kapatid upang matuto pa mula sa kanya.
Kinabukasan, nag-practice si Kazuo ng kanyang delinkwenteng tingin sa harap ng salamin para maging cool. Pagkatapos, nagpa siya silang bisitahin ang bahay ni Yuga para sabay na pumasok sa paaralan. Sa pagdating, nakilala niya si Helda at nabighani sa kagandahan ng asawa ng kanyang master. Nang magpakita si Yuga, ipinahayag ni Kazuo ang kanyang paghanga at hiniling na samahan siya sa Saint Ishiyama Academy, sa kabila ng patuloy na pagtanggi ni Yuga tungkol sa relasyon ng magkapatid. Bagamat sa una ay nag-aatubili, tinanggap ni Yuga ang pakikasama ni Kazuo dahil sa kanyang pagiging makulit at paghanga. Pinupuri ni Kazuo si Yuga at ipinahayag ang kanyang paghanga, na humantong kay Yuga na payagan siyang samahan sila ni 4-Ochi. Napansin ni Kazuo ang pagtanggap ni Yuga at napagtanto na si 4-Ochi ay matapat na kasama ni Yuga. Dahil sa paghanga niya kay Yuga, sinisikap ni Kazuo na matuto mula sa kanya, na kinikilalang hindi siya lalakas sa pagiging ampun niya. Nagpa siya siyang bisitahin ang silid ni Yuga upang gayahin ang kanyang mga aksyon, at maging kasing lakas niya. Gayunpaman, ipinaalam ni Konaide kina Yuga at Kazuo na sila ay ipinatawag ng tagapayo ng akademya dahil sa alitan sa mga nananakot. Bagamat binalaan niya sila tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan, ipinagkatiwala ni Yuga ang responsibilidad kay Konaide at umalis. Nagpasalamat sina Kazuo at Asose kay Konaide at ipinakilala ang kanilang sarili bilang magkaibigan noong bata pa sila. Sinasamantala ni Konaide ang pagkakataon na makausap si Asose ng mag-isa at humingi ng payo kung paano lalapitan ang isang lalaki, lalo na si Yuga. Sa isa pang senaryo, binisita ni Kazuo ang bahay ni Yuga upang tumulong sa mga gawain, nakilala ang pamilya ni Yuga. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Yuga na hilingin sa kanya na umalis, kinabukasan sa tanghalian, hiniling ni Kazuo kay Yuga na sanayin siya na maging kasing lakas niya at matutunan ang electric technique na ginamit kanina. Sumang-ayon si Yuga at nag-ayos ng sesyon ng pagsasanay. Habang si Bill ay nagsimulang makaramdam ng gutom, inutusan ni Yuga si 4-Ochi na buhatin si Bill at nagsagawa ng isang espesyal na pose, na kuryente siya at pinaniwalaan si Kazuo na nakabisado niya ang isang electric technique. Kasabay nito, si Asose ay binisita ng isang malaking tao na nagdala sa kanya sa isang templo kung saan siya ay sinusunod ng ibang mga estudyante na nagpapalam kay Kazuo. Nagpa siya si Kazuo na iligtas ang kanyang kaibigan nang hindi sinasangkot si Yuga, ngunit nagpa siya sina Yuga at 4-Ochi na sundan siya. Pagdating sa templo, hinarap ni Kazuo ang malaking tao upang iligtas si Asose, ngunit nagpakita si Konaide at ibinunyag na sila ay nasa kanyang bahay at na ang lalaki ay isang kakilala ng kanyang lolo, kaya nilinaw ang hindi pagkakaunawaan. Matapos matanggap ang balita mula kay Alan, nasasabik si 4-Ochi na malaman na plano ni Angelica na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa mundo ng mga tao. Iniisip niya ang paggugol ng oras na magkasama, at nagpa siya na hintayin siya na nakasuot ng suit malapit sa ilog kung saan unang nagpakita si Alan. Gayunpaman, natuklasan niya na dumating si Angelica sakay ng tren. Ang mga lalaki ay nag-organisa ng isang espesyal na pagtitipon sa looban ng 4-Ochi's house upang salubungin si Angelica. Sa pagdiriwang, binanggit ni Angelica mula sa mundo ng mga demonyo na nagdala siya ng mga regalo para sa lahat. Nagpa siya silang kunin ang mga regalo sa likod ng bahay upang panatilihing lihim ang pagkakakilanlan ng mga demonyo, ngunit ang isang nabigong paglipat ay naglabas ng isang demonyong hayop na pinangalanang Yapol sa mundo ng mga tao. Malubhang nasugatan si Alan dahil sa nabigong paglipat at kailangang magpahinga, habang nagpa siya si Angelica na harapin ang Yapol gamit ang magic wand na ibinigay sa kanya ni Alan. Para ilabas ang kanyang buong kapangyarihan, kailangan niya ng 4 pang kaalyado, na pinangungunahan sina Helda at Asose na mag-transform sa Magic Girls. Ang mga kababaihan sa pamilya ni 4-Ochi ay nagsisikap na tumulong, ngunit ang wand ay hindi gumagana sa kanila bilang ang mga Magic Girls ay dapat nasa 18 edad or mas bata. Kinumbinsi ni 4-Ochi ang kanyang nakababatang kapatid na babae na sumali sa grupo, at iminungkahi ni Kazuo si Konaide bilang ika-5 miyembro. Hinanap ng mga lalaki ang Yapol sa lungsod at nakita siya sa isang festival na may anime play. Gayunpaman, ang mga tulisan na natalo ni Konaide noong nakaraan ay nagpakita upang sirain ang dula, at humingi ng paghihiganti. Ang mga lalaki ay nakikipaglaban sa mga tulisan habang hinahabol ni Angelica ang Yapol na Beast Monster. Isinakripisyo ni 4-Ochi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghuli sa Yapol at pagpigil sa kanya sa pagtakas sa mundo ng demonyo. Nang gabing iyon, umuwi si 4-Ochi sa tulong ni Alan.